I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. Pwede nga bang nabubuhay na ang Antikristong mangunguna sa tribulation period? Kasi merong isang lalaki ang nagpakilala na siya ang totoong Santo Papa after mamatay ng Santo Papa sa taong 2025. Ito naman ang umusbong at kalat na kalat sa social media. Siya daw ang hinihintay na Mahdi, successor of Peter, claiming na successor din ni Muhammad, successor din ni Jesus Christ. Ayon sa kanyang mga pagpapahayag sa mga interviews, siya ay anak ng Muslim sa kanyang tatay at anak na Kristiyano sa kanyang nanay. He is claiming the righteous servant of God. He is claiming the Messiah. Sinasabi rin po niya na siya yung hinihintay na Mahdi ng mga Islam. Ang Mahdi nga po pala ay descendant of prophet na mangunguna bago ang wakas ng mundo. Mangunguna siya sa kapayapaan, katarungan sa buong mundo na pinaniniwalaan ng mga Islam. Ngayon, dahil sa kiniklaim niya na siya nga yung Mahdi na magbibigay ng kapayapaan bago ang wakas. Medyo katunog ito sa Kristyanismo dahil ang Panginoong Kristo bago ang wakas, siya ay darating. Hindi niya sinasabi na siya ang tagapagligtas. Ang sinasabi niya, siya ay Mesaya o galing siya sa Panginoong Kristo. Pagpapatunay ito na ni-unite niya yung Judaism, Islam at Kristyanismo dahil nga sa pag-claim ng pagkakaroon ng kapayapaan sa bawat malalaking relihiyon sa buong mundo, siya ay kinikilala na Antikristo. Bagamat tinatanggi niya na siya yung Antikristo dahil alam niya ang mga bagay nito. Pinag-aralan niya yung relihiyon ng Islam, ng Judaismo at ng Kristyanismo. Ayon sa katuruan ng Kristyanismo, ang pagkakaroon ng united na religion dahil ito ay magiging one world religion sa tribulation period ay pinaghihinalaang siya ang magiging Antikristo. Dahil ang pagiging Antikristo ay tinitingnan ng mga ganitong kategoryang teorya. Pwedeng political leader, ruler, isang diktator, isang napakayaman, isang sobrang sikat, at pwede ring maging religious leader. Hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastangan ng laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos at binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa manlikay ng mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong nakikinig, pag-isipan niyong mabuti ang mga bagay na ito. Yan ang definisyon ng Antikristo na mamumuno sa tribulation period at kinokonek kay Abdullah Hashem. Ayon din sa kanyang mga panayam, ang Antikristo ay magbumula sa lahi ng mga Hudyo. Hindi siya naniniwala na manggagaling sa hintil. Ito rin ang gumulangtang sa social media dahil napakaraming nag-testify na meron siyang binuhay mula sa mga patay. Hindi lang isang tao, kundi maraming tao ang ginawa niya ng himala. Mula sa mga patay, binuhay niya. Kaya nakatuon sa kanya ngayon ang atensyon ng social media dahil sa kanyang mga panayam. Isa rin sa pagpapatunay na hindi siya nag-iisa kasi marami siyang tagasunod at maraming nakikinig sa kanya. Actually, hindi lang mga nagfa-follow sa kanya, kundi ginagaya mismo kung ano yung suot niya. Kung titingnan natin mabuti sa lahat ng pagsasalita niya, doon sa mga churches na meron siya, ito ang itsura ng kanilang gatherings. At bilang nag-aaral sa huling panahon, hindi po siya yung tinutukoy ng Bible na lilitaw na Antikristo. Pwedeng nasa kanya yung espiritu ng Antikristo. Kasi nga po, laganap po yan. At maraming magkiklaim sa mga sarili-sarili nilang agenda. Pwedeng business purposes kasi kung mapapansin nyo, yung background po ng taong iyan ay isang dating videographer at alam niya kung paano pakilusin at gumalaw sa social media. Alam niya kung paano mag-announce at kunin yung atensyon ng mga tao kasi nga napag-aralan niya po yan. Hindi natin alam kung ano ang agenda ng taong iyan pero isa'y natitiyak, hindi totoo yung sinasabi niya
na manggagaling sa Kristyanismo ang Antikristo. Kung papakinggan natin yung mga sinasabi lang ng iba at hindi tayo nakabase sa Bible, maliligaw talaga tayo. Pero ang Antikristo ay siguradong hindi galing sa mga Hudyo kasi manggagaling ito sa lahi ng mga Hintil. Ang sabi ng Revelation chapter 13, umahon sa dagat yung halimaw. Yung halimaw dyan, yan yung Antikristo. At yung dagat, nagre-refer po yan sa mga Gentiles. Kasi nga, ang lupa ay sumisimbolo sa Israel. At yung dagat, wala sa lupa. Doon nanggaling o doon lumitaw yung halimaw, yung Antikristo. May nakita akong halimaw na umahon sa dagat. Pangalawa, pwedeng i-refer natin ang kanyang spirit or agenda pagdating po sa Antikristo kasi nga pinag-iisa niya yung mga malalaking relihiyon tulad ng Kristyanismo, Judaismo at Islam. Anumang alyansa, anumang balita na merong kapayapaan pagdating sa buong mundo ay pwedeng maging agenda po ng Antikristo. Pangatlo, isa lang po yan sa mga katuparan ng mga Bible prophecy, lalo na sa mga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24. Basahin po natin yung verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Patunay po yan na tayo nabubuhay sa mga huling kapanahunan at napakalapit na po natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin dapat ikatakot, kundi maging kagalakan kasi ang lahat na nakalagay sa Bible ay nangyayari sa ating panahon. Narinig po mismo natin yung mga nagaganap na nakalagay po sa Bible. At good news po yan na mapagkakatiwalaan ng salita ng Diyos, lalo na yung mga sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi maraming hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo na siya ay malapit nang bumalik. Hindi ka dapat malumbay, hindi ka dapat matakot at panghinaan ng pananampalataya sapagkat may assurance tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo po tayong lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon at ang maging guideline po natin ay ang Bible. Sa pagtubay ng banal na Espiritu, patuloy kang lumalim, kapatid. I pray na lalo mo pang malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. O information to, pero sapat na yon para tayo po ay lumayo sa paggawa ng kasalanan sapagkat napakalapit na po natin sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Mag-transform ka sa iyong mga napakinggan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka naman natutunan at kung may tanong ka, let me know in the comment section. Mag-follow ka, mag-subscribe ka, at kung may request ka, lagyan nyo na rin po sa comment section. God bless kapatid. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.